300 taon na. Sa wakas ay halos kaya ko nang saluhin ang palad ng kataas-taasang Panginoon ng sining ng pakikipaglaban. Ano ang iniisip mo? Hindi mo ba nakikita na ang maestro ay wala sa sarili at nagpapabaya? Maestro, naaalala mo na naman ang naka-fling mo noong 3 taon na ang nakalipas? Aba, bastos. Ang lason ng apoy na madilim ay talagang makapangyarihan. Kahit ako ay nakakaramdam ng kaunting init. Siyak, Lolo. Iligtas mo ako! Ako ang mananagot sa'yo, pangako. Kapag nagsama ang dalawang Jade, iyon ang araw ng ating pagkikita. Huwag kang mag-alala, Binibini. Hahanapin kita balang araw. Magbantay kayo rito. Bababa ako sa bundok sandali. Maestro, parang may minamahal ka na naman. Bumaba ka para maghanap ng aming magiging maestra. Maestro, siguraduhin ninyong itago ang inyong kapangyarihan sa pagbaba. Nakalimutan mo ba? Ang maestro ay matagal nang nasa walang antas. Ang mga karaniwang nagsasanay sa ibabang mundo ay walang paraang maramdaman kahit kalahati ng lakas ng maestro. Sa kanilang paningin, ang maestro ay isang ordinaryong mortal. Salamat sa pagtitimpi mo, maestro. Ang daming tao. Nakapila para sa itlog. Siya nga. Siya. Tulong. Iligtas mo ako! Sino ngayon ang makakakuha? Nang ipit mula sa aking kamay, siya ang magiging asawa ko. Chingge Lim pala ang pangalan mo. Ang bagong pinuno ng pamilya Lim ay naghahanap ng asawa sa pamamagitan ng laban. Ikaw pulubing walang kwenta, anong pakialam mo? Ang dating pinuno ay kakamatay lang. Kulto ng dugo at rosas nagdeklara na sila ng laban. Pagkatapos ng 3 araw lilipulin nila ang pamilya Lim. Kukunin nila ang banal na kaldero ng sekta, ang Taishuding. Ang paghahanap ni Chingge ng asawa sa pamamagitan ng laban ay upang mabigyan ng buong sekta ng paraan para mabuhay. Ganun pala. Sabay-sabay na kayo. Ganyan lang? Saan ka ba nagmula, Bastos? Umalis ka. Gusto mo bang mamatay? Isang walang silbing hamak na walang panloob na lakas. Nakakuha pa siya ng ipit sa swerte. Hindi iyon mabibilang. Hoy, itapon niyo siya. Higil. Mula ngayon, siya. Ang magiging asawa ko si Chingge. Mahal. Chingge. Naghahanap ka ng ganyang walang lakas na basura para maging asawa upang ipahiya ang pamilya Lim ng tuluyan? Oo, Chingge, inutusan ako ng mga magulang mo na alagaan ka, pero nagpasok ka ng pulubi pagdating ko sa kabilang buhay. Paano ko haharapin ang aking kuya at ang kanyang asawa? Wala namang kwenta lahat, wala ni isang kayang lumaban. Dahil nakuha niya ang aking ipit na Jade. Ako si Chingge Lim, tinutupad ko ang aking salita. Kinikilala ko siyang asawa.
Ako na, napakadali pala ng paghahanap ko ng asawa. Dalhin mo. Papasok na ang bagong kasal sa kwarto. Gagamitin ko sana ang kasal para kontrolin si Chingilim at kontrolin ang pamilya Lim pero hindi ko inakala. Naagawan ako ng isang basura. Isang walang kapangyarihan basura lang. Kukuha lang ako ng ilang tao para siyang tapusin. Tatay, nanay, ngayon ikakasal na ang inyong anak. Sana ingatan ninyo ako mula sa langit pagkatapos ng 3 araw, pamumunuan ko ang pamilya Lim. At talunin ang kulto ng dugo at rosas at lipulin ang mga demonyo, protektahan ang aking mga mahal. Kahit na medyo minadali ang kasal pero huwag kang mag-alala. Bilang asawa ng kataas-taasang Panginoon ng sining ng pakikipaglaban, mula ngayon hindi kita hahayaang masaktan kahit kaunti. Ito ang walang lakas na basura. May halaga ba ang isang basura para pumunta kaming 3 nasa 2 antas? Ikaw na lang ang lumaban. Kaming 2 dito lang magpapahinga. Ang ingay. Sige! Dahil gusto ninyong mamatay, kung gayon, ibibigay ko sa inyo ang inyong hiling. Wala lang. Napakalakas ng panloob niyang kapangyarihan sa direksyon ng silid kasalan. Malaking problema, miss. May mamamatay tao na nakapasok sa silid kasalan ni Gabriel. Mahal. Saan ka nasaktan? Aray! Ang kamay ko. Atang pa. At saka ang puso ko. Bastos! Mahal. Walang bakas ng paglaban. Ang lakas ng taong ito tiyak na lampas sa antas 100. Kailan dumating sa ating Yuncheng ang mga ganitong dalubhasa? Yunye, sa kwartong ito kanina, sino-sino ang naroon? Maestra, may bagong manugang kanina. Gabriel? Ang walang kwentang pulubi. Baka nag-iisip lang ako ng sobra? O kaya talagang hindi basta-basta si Gabriel. Mukhang kailangan kong obserbahan ng mabuti itong si Gabriel. Nitong 2 araw, manatili kang tahimik sa bahay. Huwag kang lalabas ng pinto kahit isang hakbang. Mahal, ito ba'y pag-aalala sa iyong asawa? Natatakot ako na baka mamatay ka. At masira ang reputasyon ng pamilya Lim. Mapanganib ang mundo ng mga mandirigma. Tulad mong walang anumang panloob na lakas. Kahit ang kamatayan ay hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Ano yung ginagawa mo? Bitawan mo ako! Mahal, ikaw talaga bang magpapanggap kang hindi mo ako kilala? Mali ka ng tao. Bakit kapag katapos mong magbihis ay hindi mo na ako kilala? Nakalimutan mo na ba? Noong araw na iyon sa sirang templo, tumahimik ka! Hindi pa tayo nagkikita. Ang pagkuha sa iyo bilang manugang ay dahil sa isang suklay na jade na nasa iyong kamay.
Itong titig, itong tindig, kilala kita kahit nakapikit, nagpapanggap siyang nawalan ng memorya. Hindi pwede, ang mga batang iyon sa bundok ay sabik na naghihintay, kahit maging makulit ako. Kailangan ko pa ring iuwi ang misis ng maestro para sa kanila. Sige, kung nagkamali ka ng tao, itong pagiging manugang. Kailangan kong maningil ng interes. Bitawan mo ako. Huwag mong isipin na dahil nakapasok ka sa Pamilya Lim ay magagawa mo na ang gusto mo sa akin. Kung maglalakas loob kang gumawa ng hindi maganda sa akin, ako ang unang wawasak sa'yo. Sa itsura mong ganyan, ay hindi mukhang kaya mo akong sirain. Ate, may problema. Anong nangyari? Ang banal na kaldero na nagbabantay sa batang amo ay biglang gumalaw. Tingnan ninyo po agad. Batang amo. Pupunta ako? May asawa at anak na ako. Dalawang taon na, binibini. Ang munting Panginoon ay isinilang na may lason sa katawan. Hindi niya kayang lumaki. Kailangan siyang protektahan ng kaldero ng kalawakan. Ngayon, nag-asawa ka na naman ng isang manugang na walang panloob na lakas. Pagkatapos ng 3 araw, darating ang kulto ng dugo at rosas para kunin ang kaldero ng kalawakan. Paano na kaya ito? Sa isang araw na lang, ang lason sa katawan ni Yuan ay ganap ng maaalis ng kaldero ng kalawakan. Kahit mamatay ako, ipagtatanggol ko ang kaldero ng kalawakan at poprotektahan siya. Anak. Ako? May anak ako. Sino ang nagpasok sa'yo? Lumabas ka! Sinabi ko na, hindi ako ang hinahanap mo. Hindi rin siya ang anak mo. Isa ka lang manugang na nakikitira, huwag kang mag-assume. Sige. Kahit na hindi ko anak ang bata, naging mag-asawa naman tayo. Kung may kailangan ka, tiyak na tutulong ako. Tulungan mo ako? Sino ka ba? Kataas-taas ang Panginoon ng sining ng pakikipaglaban. Pulubi ka lang naman. At saka, bukas ang paligsahan ng Pamilya Lim. Tandaan mong magtago ng mabuti. Kapag hindi ka nag-ingat, mawawala ang buhay mo. Kung yan ang hiling mo, sige, gagawin ko. Pero dahil naging mag-asawa tayo, may ipinapangako ako sa'yo. Kung sakaling kailanganin mo, tutulong ako. Ang mga yabang mo, itago mo na lang sa sarili mo. Sino pa ang gustong lumaban sa akin? Ika-8 antas. Si Ate Lin ay ika-7 lang. Ang lakas naman ni Kuya Lin, ang pangwasak ng baluti ni Ginoong Qingzhou. Isang kuko, basag ang buto. 2 kuko puto lang litid. Walang makakatalo. Sayang. Si Ate Lin ay nagpakasal sa ganong lalaki. Mukhang sa makalawa ay ang laban sa kulto ng dugo at rosas. Si Kuya Qingzhou na lang ang ating pag-asa. Ikaw pala, Gabriel. Ikaw, walang kwenta. Nakapasok ka sa Pamilya Lim dahil sa tsamba. Ayos lang sana. Ngayon may kapal ka pang humarap sa lahat at humikab sa okasyong puno ng tensyon. Kailangan kitang bigyan ng leksyon. Ikaw pa? Ikaw, Shen, ang lugar ng labanang ito ay banal na lupain ng Pamilya Lim. Pero puro kahikab. Hinahamak mo ba ang Pamilya Lim? Hindi. Ginoong Lim, nagkakamali ka. Ito yung kalmot mong parang pusa, sobrang paulit-ulit. Kaya nakakaantok. Naghahanap ka ng kamatayan. Tingnan mo ang lobong abo na pumupunit ng baluti. Pupunitin ko ang bibig mo. Sabi ko na, huwag mong hawakan ang balikat ko bago ko lang binili itong berdeng damit. Kung masira mo, kaya mo bang bayaran?
Mukha siyang pabaya. Hindi niya hinahayaang tamaan siya ni Lin Qingzhou. Sa totoo lang, alam na niya lahat ng kanyang mga galaw. Bakit sumisipa ka na naman? Bago lang ang sahig na ito ng pamilya Lim. Wala ka bang pakialam kung masira? Tumahimik kayo, anong tinatawanan ninyo? Ikaw, Shen, ngayon kukunin ko na ang hamak mong buhay. 3 galaw ng mabanggis na lobo, wasak na baluti. Kung gusto mo nang lumipad, pagbibigyan kita. Lipad ka na! Hindi ito basta nakatagong sandata. Ito ay pinakamalakas na pagsupil. Sino ba talaga siya? Wala siyang kwenta. Paano niya matatalo si Kuya Lin? Malinaw na gumamit siya ng nakatagong sandata. Tama na. Tayo nga, hindi na kailangang patulan ng isang walang kwentang walang lakas. Sobra na, isang manugang na napasok lang dahil sa swerte. Nangahas pa siyang sa harap ng lahat na saktan ang kasamahang henyo ng patago. Talagang walang pakundangan. Sirain siya, palayasin siya sa Pamilya Lim. Hindi natin dapat hayaan ang ganitong peste na hamakin ang lahi ng Pamilya Lim. Layas dito! Layas sa Pamilya Lim! Layas sa Pamilya Lim! Layas sa Pamilya Lim! Bibigyan kita ng 3 sandali. Lumuhod ka sa harap ko at humingi ng tawad. Hindi ka karapat-dapat. Sige. Kung ganoon, huwag mong sisihin ako na hindi kita binigyan ng pagkakataon. Sino bang may ganang gumalaw? Chingge, akala mo ba ikaw ang tagapagmana ng Pamilya Reyes? Tumahimik ka! Nitong mga nakaraang taon, kung hindi dahil sa tatay ko na tumutulong sa Pamilya Lim, wala kang kwenta. Chingge! Bata pa siya at wala pang isip. Huwag mo siyang patulan. Chingge. Ngayon, pati ikaw. At pati itong walang kwentang nagtatago sa likod ng babae, sasamahan ko kayong sirain. Ulitin ko. Si Gabriel ay akin, si Lin Qingge. Kung sino man ang gagawa ng gulo, ay hamon sa kapangyarihan ng tagapagmana ng Pamilya Reyes, parurusahan ayon sa batas ng pamilya. Nagkakagatan ng mga aso sa loob ng Pamilya Lim. Talagang nakakatuwa. Kulto ng dugo at rosas, bakit ngayon pa sila dumating? Panginoong Marco, ang napagkasunduan nating oras ng laban may 2 araw pa. Ngayon pumunta ka ng hindi inanyayahan. Ano ang ibig sabihin nito? Nabalitaan ko na ang inyong Pamilya Lim ay nagtipon ng mga magagaling na alagad upang maglaban ngayon dito. Kaya pumunta ako upang subukan ang inyong kakayahan. Sa tingin ko, pumunta kayo para manggulo. Oo, nandito ako para manggulo. Ano ba? Ikaw! Mosha, ano ba talaga ang gusto mo? Ibigay ninyo ang taishuding ng inyong pamilya. Kung gagawin ninyo iyan, iiwan ko kayong buhay. Kung hindi, ngayon mapupuno ng dugo ang Pamilya Lim. Sobra na malinaw na ang inyong kulto ng dugo at rosas ang unang lumabag sa kasunduan at gusto ninyong agawin ang aming tunay na kayamanan sa pamamagitan ng puwersa. Imposible. Mosha, pumasok ka sa aming tahanan nang walang dahilan. At nasaktan mo ang mga miyembro ng aming pamilya. Masyado ka nang mapang-api. Hindi namin hahayaan na magtagumpay ka. Ang mga martial artist ay umaasa sa lakas ng kamao, hindi sa daldalan. Ang inyong Pamilya Lim, hindi ba kayo nagmamalaki na isang pamilya ng martial arts? Kung gayon, maglaban tayo sa entablado. Kayo mga walang kwenta sa Pamilya Lim. Sino sa inyo ang may tapang na hamunin ako? Isang palad ni Mosha ang nagtapon ng kalaban ng ilang metro. Ang kanyang panloob na kapangyarihan ay di masukat. Kung tayo lalaban, para na tayong magpakamatay. Mga basura? Natatakot ba kayo? Wala kayong tapang. Kung gayon, dumaan kayo sa ilalim ng aking mga binti. Ako na.
Kahit hindi kayang talunin ni Diego si Mosha sa kanyang suntok ng tipaklong, maaari pa siyang maubos. Tigilan mo ang daldal. Tingnan mo ang aking suntok ng tipaklong. Hindi kayang tumagal ng isang suntok. Ikaw na walang kwenta, sumasali ka lang kapag madali. Anong alam mo? Si Diego ay bihasa sa suntok ng tipaklong. Paano nangyari? Suntok ng tipaklong, tikman mo ang lakas ng palad na pumupunit sa hangin. Ito lang pala ang kaya ng pamilya Lim. Kung ganoon, itong kalderong Taishu, ako na lang ang kukuha nito. Qingzhou, ito na ang malaking pagkakataon mo para magpakita ng kapangyarihan. Basta't matalo mo si Mosha, makukuha mo ang lahat ng atensyon. Tay, ako na. Ikaw na walang hiya. Gusto mong kunin ang kayamanan ng pamilya Lim. Kailangan mo munang itanong sa akin kung papayag ako. Mabuhay si Qingzhou, panalo ang pamilya Lim. Mabuhay si Qingzhou, panalo ang pamilya Lim. May lakas ka rin pala. Pero hindi gaano. Hindi siya makakaabot sa 3 tira. Ikaw, walang kwenta. Huwag kang magsalita ng malas. Hindi mo ba nakikita na si Qingzhou ay paulit-ulit na tinataboy si Mosha? Tama nga, ikaw, walang kwenta at walang panloob na lakas. Anong karapatan mong husgahan si Ginong Qingzhou? Si Ginong Qingzhou ang pinakamahusay na alagad sa aming kabataang henerasyon. Paano naman siyang hindi makakatagal sa 3 tira? Tama na ang paglalaro ko sa'yo. Tatlong tira. Tama na naman ang hula niya. Ito ang inyong pamilya Lim, ang pinakamahusay na alagad. Pero isa lang pala siyang walang kwenta. Sumuko na kayo habang maaga pa. Baka sakaling ako magpakita ng awa at iwan kayong mga walang kwenta na may isang hininga pa kung hindi. Ngayon, ito ang magiging libingan ninyo. Mas mabuti pang mamatay kaysa mapahiya. Ang kulto ng dugo at rosas ay masyadong mapang-api. Gino, huwag mong kukutin ang kilikili ko. Takot ako sa kiliti. Sige, lipad. Dinala mo ang isang tagabuhat. Bakit mo siya pinaakyat? Gusto mo bang mapahiya ang pamilya Lim? Ginoo, ang lakas ko ay sapat lang para magbuhat ng sako. Hindi ako matibay sa mga suntok. Huwag kang matakot. Isipin mo na lang siya bilang isang napakabigat na sako. Uy, pero tandaan mong dahan-dahan lang. Huwag mong hayaang masira. Ang lumang sako na ito. Sige. Dahil nagmamadali kayong mamatay, kung gayon, ipapadala ko kayong mga walang kwenta sa hari ng impyerno. Lufeng ibaba ang balikat, ituon ang lakas sa ibabang tiyan. Ilipat ang lahat ng lakas sa sakong ng palad. Kuko ng langit, basagin mo. Isang kumpas lang ng kamay ko, bakit siya lumipad ng napakalayo? Imposible ito. Hindi ba siya isang walang kwentang hindi marunong lumaban? Siguradong swerte lang siya, nakatsamba lang. naglakas loob kayong sakta ng anak ko. Ngayon ang araw ng inyong kamatayan. Ang kasalukuyang pinuno ng kulto ng dugo at rosas ay may napakalalim na lakas. Ang buong pamilya Lim ay walang makakalaban sa kanya. Ito ang sining ng palaka. Pakinggan lang.
Mabahong pala ka, kadiri ka ba? Sige. Ngayon may dagdag akong ipapakain sa inyo. Adobong palaka. Tama na ba ang kakulitan mo? Gabriel, magpapatuloy ka pa bang gumawa ng gulo? Ano ang sinabi mo? Aakyat ka ba para ipahiya mo ako? Isa kang walang kwentang basura. Lin Xingge, talaga bang ganyan ang iniisip mo? Nabasag na ang ipit na Jade. Tapos na ang alitan natin? Layas ka sa pamilya, Lin. Sige. Teka, Miss Lim, may kailangan ka pa ba? nangako ka sa akin, kaya mong gawin ang lahat. Ngayon, tuparin mo na ang pangako mo. Dalhin mo ang anak at ang Taishuding. Umalis ka sa pamilya Lim mula sa makapal na gubat sa likod ng bundok. Lin Xingge, kakahiwalay mo lang sa akin. Tapos, pinaalis mo akong kasama ang anak mo sa iba para tumakas. Bakit mo akala na bubuhayin ko ang anak mo sa iba? Utang mo ito sa akin. Yuan, kahit hindi kita makakasama habang lumalaki ka, pero lagi kitang mamahalin. Sige. Sabi ko na. Ang pangako ko sa'yo, gagawin ko talaga. Lin Xingge. Ngayon, para matapos na ang ating samahan, mula ngayon wala na tayong kaugnayan. Sasabihin ko ba sa kanya ang tungkol sa bata? Si Xiaobao ay may nakamamatay na lason ngayon. Si Gabriel ay isang pangkaraniwang tao lamang. Kahit malaman niya, wala siyang magagawa. Padadagdagan lang ang pag-aalala niya. Pasensya na, Gabriel. Ngunit sa ganitong paraan lamang para ikaw ay makaalis ng walang pag-aalinlangan, para mapangalagaan ka at ang ating anak. Anong trahedyang pag-ibig ito? Sa tingin mo kung hahayaan mo siyang umalis, ay maliligtas siya. Ngayon, papatayin ko muna kayong mga walang kwenta pagkatapos hahanapin ko ang Taishuding. Para ikaw at ang walang kwenta mong asawa ay magsama sa ilalim ng lupa. Ngayon na nandito ako kaya hindi ka magtatagumpay. Akala mo ba ay mapipigilan mo ako? Iyak ng iyak, puro ka na lang iyak. Nakakainis na. Talaga namang may utang ako sa inyong mag-ina. Ito. Jaditas ng Jade. Naalala pa pala niya ako. Maam, ngayon ang kulto ng dugo at rosas ay nagbabantang lumusob. Ang pamilya Lim ay may mga problema sa loob at labas. Ang batang ito bukod sa walang ama ay likas na mahina at sakitin. Kaya, itapon na natin siya. Tumahimik ka. Itong bata, kahit mamatay man ako, pananatilihin ko siya. Siya yun, talagang siya. Anak! Si Gabriel ang tatay mo. Sayang, wala siyang panloob na lakas at may natitira pang lason sa iyong dugo. Kung magkakilala kayo ngayon, mapapahamak lang kayo. Pero huwag kang mag-alala. Kahit pa isakripisyo ko ang aking buhay, titiyakin kong maprotektahan kayong mag-ama. Naalala niya pala ako lagi. Nakilala na pala niya ako noon pa. Lahat ng ginawa niya ay para protektahan ako. At para protektahan ng ating anak. Itong kulto ng dugo at rosas ay naglakas loob na sakta ng mga tao ko. Lin Xingge, hintayin mo ako.
Lin Chingge, sumuko ka na. Hihilingin ko kay Itay na huwag kang patayin. Ngayon, si Gabriel at ang bata ay ligtas na siguro. Matigas ang ulo. Mamatay ka na. Gabriel, protektahan ang bata upang lumaki siyang ligtas. Sinaktan mo ang asawa ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Ginalaw ninyo ang asawa ko, hinahanap mo ang kamatayan. Tatay, Gabriel, ikaw? Hindi ba sinabi kong umalis ka na kasama ang bata? Hindi na ako aalis mula ngayon. nasaan ka? Nandoon ako. Tatay, ayos ka lang ba? Ito. Imposible ito. Hindi ba siya walang kwenta? Naiintindihan ko na. Kanina si Punong Marco. Pilit niyang ginamit ang sining ng palaka. Naubos na ang kanyang panloob na lakas. Itong walang kwenta. Sobrang swerte niya sinanantala niya ang pagkaubos ng lakas ni Punong Marco. Nakuha ang malaking swerte. Oh. Gabriel, wala ka bang hiya? Nagawa mong gumamit ng mababang sining ng demonyo para umatake ng patalikod. Ligaya. Sabi mo kanina, sino ang gusto mong patayin? Ikaw? Sino ka nga ba? Hindi kayo karapat dapat malaman kung sino ako, pero ginalaw ninyo ang asawa ko. Mamamatay kayo. Huwag kang lalapit, sinasabi ko sa'yo. Ako ang batang punong Panginoon ng kulto ng dugo at rosas. Alam mo ba kung sino ang kuya ko? Ang kuya ko, iyan ay isang alagad ng kataas-taasang Panginoon ng sining ng pakikipaglaban, isang batang henyo na nasa tuktok ng ikasampung antas, Marco Morales. Malapit nang lumabas ang kuya ko. Kung gagalawin mo ako, teka lang. Pabayaan na ang alagad ng alagad. Kahit pa lumuhod dito ang sariling alagad ng kataas-taasang Panginoon ng sining ng pakikipaglaban, hindi pa rin niya kayo kayang iligtas, mga miyembro ng kulto ng dugo at rosas. Sino ang nangangahas magsalita ng ganyan? Kuya, tulong. Aray! Kuya! Tulong, saklolo. Gabriel? Ito si Marco, rurok ng ikasampung antas. Isama mo si Juan at umalis na kayo. Lumayo kayo ng napakalayo. Huwag ninyo akong intindihin. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang ina ni Juan. Paano kitang iiwan at aalis? Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, walang makakagalaw sa inyo. Baliw na, baliw. Talagang baliw ang lalaking ito. Gabriel, hindi mo ba talaga alam kung paano isulat ang kamatayan? Sa harap ng dakilang Marco, naglakas loob ka pang magsalita ng ganyan? Kung gusto mong mamatay, huwag mong isama ang pamilya Lim sa kapahamakan. Gabriel, ikaw nga yon, ang walang kwentang walang lakas. Naglakas loob kang sakta ng ama ko at pinsalain ang aking nakababatang kapatid. Sige. Ang lungsod ng ulap na ito, matagal nang walang taong naglakas loob na hamunin ang aming kulto ng dugo at rosas. Lumuhod ka. At harapin ang kamatayan. Hahayaan kong manatiling buo ang iyong katawan. Kung ganon, dito ako ngayon. At bibigyan kita ng 3 tira. Sa loob ng 3 tira, kung hindi mo ako mapapatay, aalis ka agad sa pamilya Lim. Ikaw? Bibigyan mo ako ng 3 tira? Hahaha. Talagang isa kang walang kwentang bata na hindi marunong makaintindi. Akala mo ay nanalo ka laban sa aking ama at kapatid, kaya lumaki ng husto ang ulo mo. Sino ka ba sa tingin mo? Ikaw ba ang kataas-taasang Panginoon ng sining ng pakikipaglaban sa antas ng laksa? Ang yabang mo magsalita.
Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Palad ng makapangyarihang langit. Ang buong lakas mong hampas ay hindi lang di makakaapekto sa akin ni kaunti at dahil sa aking panloob na lakas ay madudurog ang mga kamay mo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na malakas. Natakot ata tong batang tuni hindi man lang siya umurong. Ang lakas ng ikasampung antas ng sining ng pakikipaglaban ay hindi kayang tiisin ng isang basura na walang panloob na lakas. Umiwas ka! Mahal, bakit mo ako hinihila? Kung hindi kita hinila, matagal ka nang nadurog ni Marco. Kung hindi mo ako hinila, masisira na ang kamay niya. Akala mo ba talaga na ang katawan mo ay bakal? Umiwas ka na! Ang ganun niyang lakas. Sapat lang pangkiliti sa akin. Gabriel, alagad siya ng kataas-taas ang Panginoon ng sining ng pakikipaglaban. Baliw ka ba? Anong kataas-taas ang Panginoon? Peke lang yan. Panoorin mo kung paano ko siya aayusin. Basura ka. Gusto mo pa akong talunin? Naghahanap ka ng kamatayan. Teka. Huwag kang magmadali. May 2 pagkakataon ka pa. Mahal, hintayin mo ako. Wala ka ng pagkakataon. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Gabriel, ganyan lang pala ang lakas mo. Basura kang umaasa lang sa proteksyon ng babae. Isuko ninyo ang Tai Shuding. Lumuhod kayo. Tingnan mo kung paano ko haplusin ng asawa mo. At iyang bastardo. Kung masaya ako, hahayaan ko siyang mabuhay at papaglinisin ko siya ng kubeta. May mga salitang, kapag sinabi mo mamamatay ka, Mamamatay ka na. Matigas pa rin ang bibig mo. Pagbabaliktad ng langit, lilitaw ang dragon. Gabriel? ganyan lang pala. Imposible. Paano mo nakayanan ang aking palad ng makapangyarihang langit? Ako na. Sugod. Kuya, okay ka lang ba? Imposible. Paano ako matatalo sa isang basurang walang panloob na lakas? Gabriel, ano bang pakana mo? Hindi lang niya madaling naitaboy ang pag-atake kong antas 10 at sinira ang aking 2 kamay. Hindi ko siya kayang talunin. Mukhang kailangan ko nang tawagin ang maestro ko. Ano ang gagawin mo? Sinabi ko na. May mga salitang kapag sinabi mo, ay nangangahulugan ng kamatayan. Ikaw, hindi mo ako maaring patayin. Oh? Bakit? Ako ay alagad ng kataas-taasang Panginoon ng sining ng pakikipaglaban. Kung mamatay ako, tiyak na hindi ka patatawarin ng maestro ko. Ang maestro niya ay alagad ng kataas-taasang Panginoon ng sining ng pakikipaglaban. Ang kataas-taasang Panginoon ng sining ng pakikipaglaban ay isang mandirigma ng antasang laksa. Natatangi siya sa buong mundo. Alagad? Bakit hindi ko maalala na sa Yuncho ay may ganyan akong alagad? Ang maestro ko ay si Kudeng Lauren. Sino ka para makilala siya? Kudeng Lauren? Sa sinabi mo, medyo pamilyar nga. Kamahalang Panginoon, pakituruan po ninyo ako ng isang galaw. Pakiusap po. Kahit pangkaraniwan ng kanyang talento, siya ay masipag at matiyaga. Ang yelo ay hindi nabubuo sa isang araw. Sa kaunting gabay ko, tiyak na makakamit niya ang tagumpay. Isipin natin itong pagtulong sa kapwa at sa sarili. Bumangon ka. Maestro, sa Rapidity. Ako, ang alagad na si Gudeng, ay nagpapasalamat sa inyong malaking kabutihan. Siya pala yon.
Ano, takot ka na ba? Kung marunong kang umintindi, sirain mo ang sarili mong kapangyarihan at lumuhod ka. Yumukod ka ng 3 beses. Kapag dumating ang maestro ko, hindi kayo makakatakas na buo. Pulubing hamak, isang walang kwentang tao na marunong lang makinabang sa butas. Akala mo ba dahil marunong ka ng konting salamangka, kaya mo nang baliktarin ang lahat? Sa harap ng pangalan ng aking lolo sa sining, hindi ka pa nga katumbas ng langgam. Gabriel, ikaw na nagdadala ng malas. Kung gusto mong mamatay, bakit mo pa kaming isasama? Isasama mo pa ang buong pamilya Lim sa kapahamakan. Dali, lumuhod ka na at humingi ka ng tawad kay Ginoong mo. Sige. Titingnan ko nga. Kung darating siya, ano ang magagawa niya sa akin? Puta kang walang utang na loob. Hanggang sa huling sandali, ayaw mo pa ring magbago. Pagbati sa dakilang lolo. Maestro, dumating ka na sa wakas. Iligtas mo ako. Sino kayang napakatapang naglakas loob saktan ng alaga ko ng ganito? Itong walang kwenta, sinaktan niya ang kapatid ko at ang ama ko at may kapal pa ng muka na hamakin ang iyong karangalan. Pakitanggal ang kanyang kapangyarihan at patayin ang buong pamilya Lim. Sino itong batang walang galang? Na hindi ako nire-respeto? Matanda ka. Ilang dekada na tayong hindi nakita. Lumaki ang yabang mo ah. Ito? Ang kapal ng muka. Pakisamantala kang mang-insulto sa maestro ko. Aray. Maestro, patawarin mo ako. Maestro, maawa ka sa akin. Maestro, patawarin mo ako. Siya ang nanakit sa iyong minamahal na alaga. Kung gusto mong maghiganti, sa kanya ka. Wala kaming kinalaman ni wala kaming kaugnayan dito. Ang alaga mo, si Gudeng, ay bumabati sa kanyang maestro. Maestro. Maestro, tanggapin ninyo ang pagyukod ng inyong alagad. Aba. Maestro, simula nang huli tayong magkita ilang dekada na ang lumipas. Ang inyong alagad ay tumanda na. Hindi ko inaasahan. Nabata pa rin kayo, maestro. Ha? Imposible ito. Si Kudeng ay sumikat noong kabataan niya. Dekada na ang nakalipas, naabot na niya ang daan-daang antas ng sining ng pakikipaglaban. Hanggang ngayon, walang nakahihigit sa kanya. Itong si Gabriel. Paano naging maestro ninyo iyan? Ang maestro ni Marco, na umaabot sa daan-daang antas ng sining ng pakikipaglaban si Kudeng, ay alagad pala ni Gabriel. Alagad ni Gabriel, paano mangyayari iyon? Tiyak na nagkakamali kayo. Wala siyang anumang panloob na lakas, isang walang silang manugang na nakatira sa bahay ng asawa. Tahimik. Kudeng, 10 taon tayong hindi nagkita. Mabuti ang kalagayan mo ngayon, ha? Naging isa ka ng dakilang maestro. Lahat ito ay dahil sa kabutihan ng kataas-taasang Panginoon noong una. Kung hindi dahil noong panahong iyon sa inyong paggabay sa akin, ako'y isa na lamang buto. Paano ako magkakaroon ng pangalan ngayon? Lito ka na, talagang lito ka na sa katandaan. Inaapi ang alagad mo, hindi mo ako tinutulungan. Ikaw, yuyukod ka pa sa basurang pulubing ito, hindi ka na makatuwiran. Taksil na alagad. Nang makita ang maestro, hindi ka man lang yumukod. Nangahas ka pang sumagot sa maestro. Mukhang sawa ka na sa buhay. Marunong lang siya ng kaunting galaw ng palad. Paano siya naging maestro mo, ang kataas-taasang Panginoon ng sining ng pakikipaglaban? Ikaw. Tama na. Noon, nakita kong may kaunti kang talento sa sining ng pakikipaglaban, kaya lang kita tinanggap bilang alagad. Ngunit ngayon, nakikita ko. Hindi ka lang bulag, hindi mo pa alam kung ano ang mabuti. Great. Ako mismo ang magtitiwalag sa iyo. Mula ngayon, ang ating samahan bilang maestro at alagad ay tapos na. Anong sinabi mo? Para sa kanya, ititiwalag mo ako sa ating samahan? Simula ngayon ang ating ugnayang guro at alagad nagwakas na rito. Anong sinabi mo? Para sa kanya, paalisin mo ako sa paaralan? Maestro, patawarin mo ako, hindi ko nakita. Na tumanggap ng ganyang walang kwentang alagad na nagpapahiya sa paaralan. Ngayon, sa harap ng maestro, pagmamalupitan ko siya ng maayos. Huwag-huwag, maestro. Teka.
Tulad nila ang mga taong duwag at nananakot sa mahina, hindi sila dapat panghinayangan. Ngunit masyadong madali para sa kanila ang mamatay. Tanggalin ang kanilang kapangyarihan, gawin silang mga taong hinamak nila noon. Mas masakit pa sa kamatayan para sa kanila. Ikaw. Oh, maestro. Maestro. Gabriel, gusto mong mamatay, di ba? Hindi. Ang aking lakas. Gabriel, ikaw na walang kwenta, paano mo nagawang tanggalin ang aking kapangyarihan? Papatayin kita. Naaalala ko noon, wala kang respeto sa asawa ko, di ba? Dahil ang bagay na iyan sa'yo, nagbibigay lang sa'yo ng masamang isip. Kaya tatanggalin ko ito para sa iyo. Akin! Gabriel, hayop ka. Layas sa pamilya Lim. Papatayin kita. Ginoo, maawa ka sa amin. Alam naming mali kami. Nakikiusap kami sa iyo na magpakita ng awa. Maawa ka? Kayo sa aking asawa. Noong sinubukan ninyong patayin siya, bakit hindi ninyo naisip na may ganitong araw? Sabi ko na, ang ilang pagkakamali ay mababayaran lamang ng kamatayan. Teka, Gabriel. Naalis na ang kanilang kapangyarihan. Ang kulto ng dugo at rosas nagsipangalat na rin sila. Hindi na sila makakagawa ng anumang gulo. Kung papatayin natin sila ngayon, madudumihan lang ang ating mga kamay. Mas mabuti pang hayaan natin silang mamuhay sa kanilang kapalaran. Sige, susunod ako sa misis ko. Naiintindihan ko. Aalis na kami, alis na nga. Tingnan ninyo ang sining ng palaka. Mag-ingat! Lin Chingge, bakit mo kami tinawag lahat? Ano ang gagawin? Dahil buo na tayo, may ipapahayag akong isang bagay. Tinulungan ni Gabriel ang pamilya Lim. Nawakasan ng kulto ng dugo at rosas na isang malaking problema. Ang kanyang kakayahan ay kitang-kita ng lahat. Simula ngayon, itatalaga ko si Gabriel bilang tagapagturo ng sining ng pakikipaglaban para sa mga estudyante ng pamilya Lim. Upang sa pakikipaglaban, ay higit pang mapaunlad ng lahat ang kanilang husay. Tutulak ko. Ito ay talagang kahangalan. Chinge, gusto mong pakasalan ng isang pulubing nakapasok sa ating pamilya Lim. Hindi ako tutol. Ngunit gusto mong siya ang mamuno sa mga estudyante ng pamilya Lim. Talagang hindi ako pumapayag. Talagang kalokohan nito. Chinge, gusto mong pakasalan ang isang pulubing nakapasok sa pamilya Lim ng nagkataon? Hindi naman ako tutol. Pero kung gusto mong siya'y mamahala sa mga alagad ng ating pamilya, talagang hindi ako papayag. Ang pamilya Lim ay hindi kailanman hahayaan ng isang walang kwenta na magsalita ng kung ano-ano. Tama nga. Gabriel, may tuturo mo ba sa lahat ang mamalimos o may tuturo mo bang magdala ng panghugas ng paa ng mga babae? Napakatapang ninyo. Hinamak ninyo ang aking maestro. Master Kuding, nirerespeto ka namin bilang isang nakatatanda sa larangan ng pakikipaglaban. Pero ikaw, iginigit mong tinuro ang kanya. Sino ang maniniwala? Sa tingin ko siya ang nagbigay sa iyo ng gayuma para maloko ka. Tama. Kung sinasabi ninyong natalo niya si Marco, iyon ay dahil nagkaproblema si Marco sa kanyang pagsasanay. Nakakuha siya ng isang napakalaking swerte-swerte lang iyon.
Akala mo talaga na ikaw na ang kataas-taasang Panginoon ng sining ng pakikipaglaban? Tumahimik ka. Ang kakayahan ni Gabriel ay nasaksihan ko mismo. Kailangan siya ng pamilya Lim sa hinaharap. Sige. Kung talagang naniniwala ka sa kanya, makikipagpustahan ka ba sa akin? Ano ang pusta? Itaya natin sa paligsahan ng martial arts sa Yunjo, si Qingzhou at siya, kung sino ang makakapagkatawan sa ating pamilya Lim at manalo sa paligsahan, upang ibalik ang pamilya Lim sa tuktok ng sining ng pakikipaglaban. At saka, ang matatalo ay dapat sirain ang kanyang sariling kapangyarihan at palayasin sa pamilya Lim. Ano? Ikaw na laging nagtatago sa likod ng mga babae na walang kwenta. Makikipagpustahan ka ba? Isa sang maliit na paligsahan sa martial arts, hindi na kailangang pumunta ang aking maestro. Ako na ang kakatawan para sa aking maestro. Hoy, bawal ang pumalit. Gabriel, tatanggapin mo ba ang hamon? Sige. Kung gusto ninyong maglaro, sige, lalaruin ko kayo. Mabuti. Tingnan mong mabuti kung paano kita itataboy mula sa pamilya Lim. Tingnan mong mabuti kung paano kita pinalayas sa pamilya Lim. Maestro, naalala ko bigla may importante pa akong aasikasuhin. Mauuna na ako. Hindi na kita aabalahin, ikaw at ang asawa mo. Hehehe. Sa wakas, umalis na silang lahat. Pasensya na, Gabriel, dahil sa akin paulit-ulit kang nasasangkot sa mga bagay na hindi naman nauugnay sa iyo. Ano ka ba? Ikaw ang asawa ko. Ang pagtulong sa iyo ay karangalan ko. Pero iyon ay ang paligsahan ng sining ng pakikipaglaban sa Yunjo. Natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Sa kakayahan ng iyong asawa, ang mga iyon ay walang kwenta. Kaya hindi mo kailangang mag-alala para sa akin. Huwag kang mag-alala, Tay. Si Gabriel na yun ay walang kwenta. Hindi niya ako kayang talunin. Ano bang alam mo? Madali niyang matatalo si Marco Morales. Siya pa ang guro ni Master Kudeng. Tiyak na hindi siya ganun kasimple. Ibig ninyong sabihin, nagkunwari siyang mahina. Kahit na paano, mas mabuting mag-ingat ka. Ito ay isang gamot na makapagpapataas agad ng lakas, pulbos ng pusong nasusunog. Pagkatapos inumin ito ay biglang tataas ang lakas ng daang antas. Mabuti. Gabriel, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka makakalusot. Pangalan antas ng sining ng pakikipaglaban. Pangalan Gabriel. Antas ng sining ng pakikipaglaban. Hindi pa nasusukat. Hindi pa nasusukat, Saan ka ba galing? Walang pinag-aralan. Wala kang ang antas at nangahas kang sumali sa paligsahan. Ito ay isang lugar ng kamatayan. Umalis ka na. Ay, bakit ganyan kang magsalita? Sige, matanda. Huwag kang humadlang. Lumayo ka. Basura kang wala man lang panloob na lakas. Bakit ka humaharang dito? Angkan ng Wesley. Ikalabing-isang antas isang tunog nakita mo na basura, ito ang tinatawag na lakas. Nakita mo ba? Ito ang pagkakaiba. Tanging ang mga may ikasampung antas pataas ang makakatunog ng kampanang ito. Mas maraming tunog ng kampana, mas malalim ang panloob na lakas. Wala ka man lang pakiramdam ng enerhiya. Bakit ka nakikisali?
Kailangan lang patunugin ang kampanang ito makakapasok na, di ba? Siyempre. Ikaw na ganyan, makakatunog ka rin ng kampanang tanso. Kahit baboy kaya. Tatatlong tunog. Ika-12 antas pataas pa, paano naging posible? Tatlong beses. Ika-12 antas pataas pa, paano nangyari iyon? Nangutya ako sa isang dakilang guro. Pasensya na, kanina hindi kita nakilala, patawarin mo ako. Isang kaway lang ay kayang gawin ang kampanang tanso ng malingaw-ngaw. Ang lakas ng taong ito ay talagang nakakatakot. Sige, tumunog na ang kampana. Pumasok na tayo. Kayong tatlo tuloy po kayo. Hindi ba ika-8 antas si Qingzhou? Bakit sa ilang araw lang itumaas ng husto ang kanyang lakas? Pinilit niyang ubusin ang kanyang dugo. Ang kanyang mga pressure point ay naging kulay ube. Ito ang pulbos ng pusong nasusunog. Sinusunog niya ang kanyang enerhiya upang ipagpalit sa malakas na kapangyarihan. Hindi ko akalain na si Tito para manalo ay isasakripisyo ang buhay ni Qingzhou. Ang nangungunang mandirigma sa Yunzhou. Ganyan lang ba siya? Katawa-tawa talaga. Sino pa? Sino pa ang hindi takot mamatay na maglakas loob na hamunin ako? Pinakamalakas na mandirigma sa Yunzhou. Ganyan lang ba ang kaya ninyo? Nakakatawa talaga. Sino pa? Sino pa ba ang hindi takot mamatay na gustong humamon sa akin? Mga walang kwentang hindi karapat-dapat dito. Itong baliw sa Pamilya Lim, ang bangis ng aura niya, parang tunay na halimaw na bumaba sa mundo. Wala na bang iba? Mga walang kwenta talaga kayo. Gabriel, hindi ko akalain, ikaw na laging nagtatago sa likod ng mga babae, walang kwenta. Naglakas loob ka pang pumarito ka para mamatay? Umakyat ka na dito at mamatay. Ipapakita ko sa iyo ang lakas ng aking suntok ng lobo na dumudurog ng baluti. Papatunayan ko, ako ang siyang mamumuno sa Pamilya Lim at magpapaunlad nito. At ang mga walang kwentang katulad mo ay dapat lang yurakan ko. Ang kapal ng mukha mo. Hayop kang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Na may kapal ng mukha kang mang-insulto sa aking maestro. Ako na ang bahala sa iyo. Gabriel, ano? Magtatago ka ba sa ilalim na parang duwag? Hayaan mo ang matandang ito na umakyat dito at mamatay para sa iyo? Lin Qingzhou, tikom ang iyong maruming bibig sa ganyan mong kakaunting kakayahan. Hindi ka karapat-dapat patulan ng aking maestro. Sige. Dahil ikaw na matandang walang kwenta ay nagmamadaling mamatay. Kung ganoon, tutulungan kitang mamatay. Papatayin muna kita. Pagkatapos, puputulin ko ang ulo ni Gabriel at sisipain ko na parang bola. Ang itim na aura, nagawa nitong sirain ang aking daang antas na ginintuang proteksyon. Ang itim na enerhiyang ito kaya nitong sirain ang aking lakas na ginintuang katawan sa antas na 100. Ano? Natatakot ka na ba? Ngayon lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Pababayaan kitang mabuhay. Weh, hindi ka karapat-dapat. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang dila mo. Gabriel, gusto mo pa bang maging duwag hanggang kailan? Bakit hindi ka pa umakyat?
Subukan mo ang husay ng aking binasag na baluti ng lobo. Kung hindi, papatayin ko ngayon ang alagad mo. Huwag mong bastusin ang aking maestro. Hindi pa ako natumba. Ang alagad ng isang walang kwentang maestro ay wala ring kwenta. Maestro, kaya ko pa. Kudeng, Isipin mong mabuti ang mga galaw na itinuro ko sa iyo. ang enerhiya ay nagmumula sa talampakan. Ang isip ay nawawala na parang usok. Ang nagpapasuko sa dragon ay hindi natatakot sa pagsalakay ng demonyo. Salamat sa turo, maestro. Nagpapanggap ka pa. Kahit dragon ka o uod, ngayon tiyak na mamamatay ka. Palad na nagpapaamo ng dragon, dragon na nagsisisi. Mamatay ka na. Maestro, nagawa kong matutunan ang inyong palad na nagpapaamo ng dragon. Gabriel, akala mo ba talaga na kaya mo akong talunin? Ano ba ang kinakain niya? Qingzhou, bawal na gamot yan. Kung ipipilit mong inumin, masisira ka niyan. Linchingge, tumahimik ka. Hanggat makakaya kong talunin si Gabriel, kahit masira pa ako, anong magagawa? Ako... Qingge! Kung gusto niyang mamatay, hindi mo siya mapipigilan. Sabay kasi kaming lumaki. Ako... Eto, ang kanyang panloob na lakas ay lumakas na naman ng husto. Parang hindi ko na maramdaman ang kanyang panloob na lakas. Pildoras ng kabaliwan at demonyo. Parang baliw siyang nagsasayang ng kanyang enerhiya kapalit ng lakas na walang hirap. Sa laban na ito, tiyak na mamamatay siya. matandang demonyo, humanda ka sa kamatayan. Linchingge. Gabriel! Kapag napatay ko na ang matandang ito, pipira-pirasuhin ko kayo. Kamay ng lobo na pumapatay. haharap-harapan mong ginagalaw ang alaga ko. Ang kapal ng apog mo. Tanungin mo muna kung payag ako. Maestro, kasalanan ko ang kawalan ng kakayahan. Pinahiya ko kayo. Magaling na ang ginawa mo. Ako na ang bahala sa susunod. Gabriel,
Sa wakas, pumayag ka ng umakyat para mamatay. Siya pala ang manugang na nakatira sa bahay ng pamilya Lim. Pulubi daw siya. Tulad ni Kudeng, na daang antas na mandirigma ay natalo na. Ang taong tulad niya, yung mga hamak na nagpapatunog ng kampana ng 3 beses, ay tiyak na mamamatay kung aakyat. Tama, siya ay isang walang silbing lalaki na umaasa lang sa babae. Lim Qingzhou, isang galaw ng daliri lang ay kaya nang sirain siya. Gabriel, ikaw na walang kwentang tao na puro panlalamang lang. Panoorin mo ngayon, hindi kita titigilan hanggang sa lumuhod ka at magmakaawa. Ang sabungan na ito ngayon ay magiging libingan mo. Sa harap ni Lim Qingge, gigilingin kita hanggang maging giniling. Payo ko sa'yo, dahan-dahan ka lang. Baka sumabog ang panloob mong lakas. Walang matirang buto. Wala nang satsat, bayaran mo ng buhay. Kamay ng lobo na pumapatay, pagwasak ng mundo. Sabi ko na sa'yo, dahan-dahan ka lang. Sige. Kung gusto mong maglaro, makipaglaro ako sa'yo. Palad na nagpapaamo ng dragon, lumilipad na dragon sa langit. Gabriel, ikaw, walang kwenta. Hinding-hindi ko... Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak. Anak ko! Mayroon pang gustong lumaban? Isang galaw lang. Ang kalagayang baliw na may kapangyarihang daang antas ay nadurog agad. Hindi ito isang manugang na nakatira sa bahay ng asawa. Ito ay talagang isang tunay na dragon na nagkatawang tao. Tama. Mabuti. Dahil wala nang lalaban, ipinapahayag ko. Ang paligsahan sa sining ng pakikipaglaban sa Yunzhou. Ang nagwagi ay si Gabriel ng pamilya Lim. Ang pamilya Lim ay muling nangunguna sa Yunzhou. Gabriel, iniligtas mo ang pamilya Lim sa panganib. At ngayon ay tinulungan mo kaming bumalik sa taas. Mula ngayon, si Gabriel ang pinakamataas na pinuno ng pamilya Lim. Tutol ako. Tutol ako. Lin Qingge, ikaw talaga ay nabulag ng kasakiman. Siya ay talagang pulubing na mamalimos sa kalsada. Nakapasok siya sa pamilya Lim bilang isang napadpad na manugang. Bakit siya ang may hawak ng kapangyarihan? Pulubi, napadpad na manugang. Kaya pala hindi namin narinig ang pangalan niya. Kasi pulubing mababa ang pinagmulan. Walang lakas, walang kwenta. Sa loob lang ng ilang araw. Dinurog niya ang kulto ng dugo at rosas. Pinatay niya ang anak ko. Hindi ito ang landas ng mandirigma, kundi ipinagbabawal na sa lamangka. Tiyak na ipinagbili niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Siya ay kaaway ng buong mundo ng mga mandirigma. Nagsisinungaling ka. Ang aming pamilya Lim ay tunay na angkan ng marangal na pamilya. Hindi namin papayagan ang isang masamang nilalang na umagaw ng mataas na posisyon. Kahit pa isugal ko ang buhay ko, hihilingin ko rin sa pinuno ng mundo ng mga mandirigma na pumarito upang magbigay hustisya sa aking anak, upang patayin ang demonyong ito bilang alay sa aking anak na nasa langit. Hindi mo na ituro ng tama ang anak mo. Ngayon naman ay puro ka kasinungalingan dito. Sinisiraan mo ang aking asawa. Ikaw, matandang walang hiya. Nangangahas kang siraan ng aking maestro. Pupuriti ko ang bibig mo ngayon. Qingge, aking alagad. Kung kagatin ka ng aso, kakagat din ba kayo pabalik? Gabriel!
Ginagamit niya ang laway ng mga tao para lunurin ka. Ayos lang. Kung gusto niyang anyayahan ang pinuno ng mundo ng mga mandirigma para magbigay hustisya, bakit hindi natin samahan siyang umarte sa dulang ito? Itaboy ang demonyo, wakasan ang masamang sining. 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 Anong ingay ito? Pinuno. Mahal na pinuno, sa wakas dumating kayo. Tiyak na bibigyan ninyo ng hustisya ang aking anak. Patayin ninyo itong si Gabriel na nagsasanay ng masamang sining. Siya nga. Ang kataas-taasang Panginoon ng sining ng pakikipaglaban. Siya nga. Ang kataas-taasang Panginoon ng sining ng pakikipaglaban. Imposible, ang kataas-taasang Panginoon. Sa isang galaw, wawasakin ang langit at lupa. Paano siya magiging interesado sa kompetisyon ng sining ng pakikipaglaban sa ganitong larong pambata? Kung darating siya, wala nang makakasali ang lahat, di ba? Pagbati pinuno, hinihiling namin sa pinuno para sa aming mabuting landas na magbigay ng katarungan. Ano ang dahilan ng paggambala ninyo sa aking pagmumuni-muni? Limkang, gusto mo bang tulungan kita na magbigay ng anong katarungan? Siya dati ay isang pulubi. Ilang araw ang nakalipas, siya ay napadpad bilang manugang sa aming pamilya Lim. Alam na ng buong bayan, siya ay isang walang kwentang tao na walang anumang lakas. Tama, narinig ko rin yon. Ang pamilya Lim ay tumanggap ng pulubing manugang. Ngunit kanina, sa isang palad, tinalo niya ang isang mandirigma ng daang antas. Pinuno, maaari ko bang itanong? Kung hindi siya nagpraktis ng bawal na sining ng kaluluwa, ang masamang sining na sumisipsip ng dugo at lakas ng tao, paano siya magkakaroon ng ganoong kapangyarihan? Oo, iyan ay masamang sining. Kanina ko napansin na ang gintong liwanag na iyon ay may madilim na enerhiya. Tiyak na ang pulubing ito ay nakisama sa demonyo. Ang lalaking ito ay pumatay sa aking minamahal na anak. At gusto pa niyang agawin ang pagkapinuno ng pamilya Lim. Kung hahayaan nating ang masamang taong ito na makakuha ng unang pwesto, hindi ba iyon para sa samahan ng mga mandirigma ay isang malaking kahihiyan? Paano mo gustong tulungan kita? Magbigay ka ng katarungan. Pinuno, bawiin ang kanyang marka. Tanggalin ang kanyang kapangyarihan. Itapon siya sa impyernong walang katapusan. Punong mga kasamahan. Ngayon si Gabriel, kaya niyang saktan ng mga kapwa mandirigma. Bukas, gagamitin niya ang masamang sining na ito para sirain ang buong Yunzhou, ang ganitong walang kwentang tao. Bakit siya ang magkaroon ng demonyong kapangyarihan? Isang kahihiyan sa mundo ng mandirigma, isang mapagsamantalang tao. Kung siya ang manalo, iyan ay kahihiyan ng buong Yunzhou. Tama. Hinihiling namin sa punong na sundin ang kalooban ng langit. Kanselahin ang kanyang marka, bawiin ang kanyang sining, palayasin siya sa Yunzhou magpakailanman. Kanselahin ang marka, bawiin ang sining. Kanselahin ang marka, bawiin ang sining. Palayasin sa Yunzhou. May sasabihin ka pa ba? Malakas ang boses. Hindi ibig sabihin na ikaw ang tama. Mahal na punong. Si Lim Kang ang may kasalanan nito. Hinayaan niyang uminom ng ipinagbabawal na gamot ang anak niya. Pinsalain ng mga kapwa mandirigma. Ngayon siya pa ang nagpaparatang. Siya ang totoong peste ng mundo ng mandirigma. Hinihiling namin sa mahal na punong na imbestigahan ito. Hinihiling namin sa punong na imbestigahan ito. Mahal na punong, huwag kang maniwala sa kanilang mga sinasabi. Magkakasabwat silang lahat. Parang ang kanyang aura ay talagang masyadong katulad niyon. Ngunit hindi tama. Tandang-tanda ko na malakas ang kanyang panloob na lakas. Paano nangyari ngayon wala akong maramdaman? Pakisuyo, mahal na punong. Kanselahin ang kanyang marka. Linisin ang mundo ng mandirigma. Kailan pa naging karapatan mong utusan ako? Hindi po ako mangahas. Kung hindi ka nangahas, tumahimik ka. Ipinapahayag ko. Sa kompetisyong ito ang nagwagi sa paligsahan ng sining sa Yunzhou ay mula sa pamilya Lim. Si Gabriel.
Sino ang may tutol? Hindi ako papayag. Gabriel, gusto kitang labanan hanggang kamatayan, hanggang sa huling hininga. Tito, lagi mo kaming kinokontra. Ngayon sa paligsahang ito ng sining ng pakikipaglaban, nanggugulo sa harap ng lahat. Ano ba talaga ang dahilan mo? Bakit? Ikaw, walang kwenta, panandalian ng buhay. Anong karapatan mong mamuno sa pamilya Lim? Ang pamana ng pamilya Lim hindi maibibigay sa'yo. Ikaw na pabigat. Ang matandang matigas ang ulo, talagang bulag. Para sa pamilya Lim, nagpagal ako ng mga dekada. Ipinilit niyang ipamana ang posisyon sa panganay na walang kwenta. At hindi sa akin. Sa wakas nang mamatay ang tatay mo, siya pa nga, gusto ka pa niyang maging pinuno ng pamilya Lim. Hindi ako kontento. Nung nabubuhay pa ang aking ama, lubos kang iginagalang niya bilang nakababatang kapatid. Sa lahat ng bagay ng pamilya Lim, sinusunod niya ang iyong mga opinyon. Ikaw pa nga. Iyon ay limos. Ang gusto ko ay maging lantad at patas. Gusto kong malaman ng lahat na ako ang siyang pinuno ng pamilya Lim. Tanging ako ang makapangunguna sa pamilya Lim sa tuktok ng sining ng pakikipaglaban. Ngayon, papatayin ko kayong lahat. Gamit ang inyong dugo, huhugasan ko ang aking mga taon ng sama ng loob. Gago. Akala mo ba wala ako? Mahal na pinuno, ako ay pumirma ng kasunduang hanggang kamatayan. Ito ay ang tuntunin ng sining ng pakikipaglaban sa loob ng 1,000 taon. Kung si Gabriel ay hindi maglakas loob na lumaban, iyon ay patunay na inaamin niyang siya ay walang kwenta. Ang nangunguna sa pamilya Lim ay hindi nararapat at walang katwiran. Ikaw para sa kapangyarihan at posisyon, ay umabot sa ganitong kabaliwan. Mahal, kinagat ka ng basura. Ang pinakamabilis na paraan ay hindi ang mga tuwiran, kundi ang papaglahin siya. Sige. Dahil gusto mong maglaro, sasamahan kitang maglaro. Palad na nagpapaamo ng dragon sa parang. Palad na nagpapaamo ng dragon sa parang siya nga talaga ang kataas-taasang Panginoon ng sining ng pakikipaglaban na naglaho. Sige, mahal. Pagkatapos kong linisin ang basura, umuwi na tayo para kumain. Ang palad na ito, ang galaw na ito. Kamukhang kamukha ng kataas-taasang Panginoon ng sining ng pakikipaglaban. Talagang siya nga. Hindi ko inaasahang darating ang kataas-taasang Panginoon sa Yunjo at naging manugang na nakatira sa bahay ng asawa ng pamilya Lim. Teka. Sabi nila napakalakas mo. Kung gayon, isasagawa ko ang huling pagsubok. Pati ang punong liga ay bababa na mismo. Kahit gaano pa kalakas si Gabriel, hindi pa rin siya makakalampas sa hamon ng punong liga. Mahal na punong liga, napilitang lumaban si Gabriel. Gabriel, umalis na tayo. Ang palad ng kulog ng punong liga ay hindi matatalo sa Yunjo. Huwag mo siyang harapin ng tuwiran. Ano, takot ka na? Kung natatakot ka, ang resulta ng paligsahan ngayon ay mababawi. Sige, kung gusto ng punong liga na makipaglaro, makikipagpalitan ako ng ilang galaw sa iyo. Mahal, magpahinga ka muna para hindi ka mapuno ng alikabok. Bakit ka pa umiiwas? Pwede bang maging seryoso ka? Ito ba ang sinabi mong laro? Naku, pwede ba nating panoorin ito? Gabriel.
Ginoong Lim, anong minamadali? Kanina, ako at si Gabriel ay nagsasagawa ng huling pagsubok. Ang galaw na iyon kanina ang sarap, di ba? Panginoon, hanggang dito na muna. Tayo. Magkita na lang sa ibang araw. Mahal, hindi yan ang iniisip mo. Hindi ganun ang iniisip mo. Nakabitin na siya sa'yo. Ano pang ipapaliwanag? Mahal siya ang pinuno ng mundo ng mga mandirigma. Kanina, nagsasanay kami. Tapos nadulas siya. Sinaloko siya. Dahil sa respeto sa kapwa mandirigma. Pagsasanay? Sinong nagsasanay na nagdidikit ang muka? Akala mo bulag ako? Sinong nagsasanay na nakayakap? Mahal, talagang aksidente lang. Mahal, madaming tao dito. Umuwi na tayo sa Pamilya Lim, di ba? Pagdating natin doon, utusan mo lang ako. Babalik sa Pamilya Lim? Gusto mo pang bumalik sa Pamilya Lim? Siyempre naman. Umuwi ka na sa bahay ng pinuno mo. Ay! Hindi. Mahal. Mahal. Magandang sandali. Bakit hindi tayo mag-usap ng malalim? Sino bang makikipag-usap sa'yo ng malalim? Mahal, baka nagseselos ka pa? Tigilan mo na ang pagmamagaling. Sino ba ang nagseselos? Siyempre, ikaw, mahal ko. Sa wakas, tapos na ang lahat. Mahal, ituring mo na lang. Nagantimpala sa akin. Mukhang tamang-tama ang pagdating ko. Gabriel, ang init ng ulo mo ah. Yue, paano ka nakapasok? Ako ang pinuno ng mundo ng mga mandirigma. Kung saan ko gusto, doon ako pupunta. Anong batas sa yun, Joe, ang nagsasabing na ang pinuno ng mundo ng mga mandirigma ay maaaring pumasok sa bahay ng iba nang walang paalam? Hindi naman ako basta pumasok sa bahay ninyo. Ito kasi sabi ka kung makabawi ng utang na loob. Itong sutlang baluti ay hindi tinatablan ng espada o palaso at hindi rin tinatablan ng anumang lason. Gabriel, subukan mo ito. Siguradong. Parang pangalawang balat mo. Kung ganun, hindi ko na kayo abalahin. Mahal. Gabriel, ang tagal na nating hindi nagkita, hindi ko akalain na hindi mo lang ako nakalimutan kundi iniwasan mo pa ako. Nakalimutan mo na ba talaga na noong tayo'y nasa tuktok ng kunlun na nood ng mga bituin at buwan at nag-usap tayo magdamag? Ay, anong bituin? Mahal, yon ay dahil may sunog sa training hall. Pumunta ako para patayin ang apoy. Siya ay nagsamantala sa sunog. Gabriel, napakawalang puso ng sinabi mo. Sino ba ang nagsabi noon na samahan ko siyang mag-usap? Ate ko kasi napakapangit ng tugtog mo sa plauta. Hindi ko na talaga kaya. Mahal. Dahil kayong dalawa ay labis na namimiss ang nakaraan. Kaya hindi ko na kayo aabalahin. Ginoong Gabriel, ngayong gabi, papayagan kitang samahan ang ating pinuno. Sa pagbibilang ng mga bituin hanggang umaga. Mahal, kung aalis ka, isama mo ako. Mahal. Yue. Naparito ka ba para magbayad ng utang na loob? O para maghiganti? Mukhang ang sutlang baluti na ito ay hindi kayang magbigay kasiyahan sa iyo. Kung ganon, bakit hindi? Ako na lang ang mag-aalay ng aking sarili sa iyo para mawakasan ang pag-iibigang iyon noong mga nakaraang taon. Tama na. Sabihin mo na. Ano yon? Huwag ka nang magkunwari. Paano mo nalaman na nagkukunwari ako? Akala mo ba talagang aalis ako? Mapipigilan mo ba ako? Sige, anong problema? Pagkatapos nito, kailangan ko pang suyuin ang misis ko. Nako.
Hindi ko akalain, ang kataas-taasang Panginoon ng sining ng pakikipaglaban ay alipin pala ng misis. Kung hindi mamumulaklak, wala. Pag namulaklak ka, hanga-hanga. Sige na nga. Sa pakikipaglaro sa inyo, mga matatanda, talagang walang saya. Gusto kong matutunan ng galaw mo, Dragon sa Bukid. Dragon sa bukid. Kapag itinuro ko sa'yo, ang Yunjo ay mapapasa iyo na. Ako? Panginoon. Hindi ka na makakatakas. Gabriel, hindi pa ako patay. Iniwan sa akin ng langit ang buhay na ito upang ako mismo ang pumatay sa iyo. Anong palad na nagpapaamo ng dragon? Tiyak na matatalo kita. Anong sinabi mo? Ikaw! Sino ka? Sino ako? Ako si Gabriel, ang pinakamalaking bangungot sa mundong ito. Sa tuktok ng kunlun nun, dahil sa pagdatangi ng kanyang maestro, inagaw niya ang aking posisyon ng kataas-taasan. Ibinulid niya ako sa madilim at walang araw na impyerno. 300 taon na. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Gusto mo bang maghiganti kay Gabriel? Puot sa pag-agaw ng aking pamilya. Puot sa pagpatay sa aking anak. Walang kapatawaran. Sige. Mula ngayon, ikaw na ang aking pamalo sa aso. Pagpupugay, maestro. Kuya Gabriel, kain pa. Ang lalim ng eye bags mo. Kumain ka ng mabuti. Salamat pinuno, ako na lang. Panginoon, masyado kang magalang. Kasi may hihilingin din ako sa'yo. Kung ayaw mong kumain, lumabas ka at magsanay. Kulang bilis pa. Kulang bilis pa. Sining ng baston laban sa aso. Kailangan nito ang bangis. Hindi sapat ang puot mo. Wala nang lakas ang baston. Gabriel, papatayin kita. Papatayin ko ang buong pamilya mo. Kulang pa rin. Mukhang kailangan ng ibang paraan. Guro, hinihiling ko huwag kang mag-atubiling ituro sa akin. Masamang hangin ng impyerno, Akayo. Perpekto na ang aking sining ng baston. Gabriel, sa susunod nating pagkikita, lahat ng sakit na dinanas ko ay ibabalik ko sa iyo ng 100 beses. Ang panunood lang ng pagpapakita ko ay hindi ka wili-wili. Gabriel, umakyat ka rito para makipag-ensayo sa akin para makita ng mga disipulo ang totoong laban. Ako? Ano?
Pangulong Yue, kakakain ko lang. Kung sakaling gumalaw ako masaktan ng katawan ko, kailangan pang abalahin ang aking asawa na magtimpla ng gamot para sa akin. Hindi nararapat, hindi nararapat. Sabi ko na nga ba? Natatakot ka pala sa harap ng iyong asawa na matalo sa akin, napakahiya. Pangulo, kung ikaw ay may ganang magsanay, bakit hindi ako na ang makikipag-ensayo sa iyo? Ano sa palagay mo? Sa isang matandang tulad mo, anong magandang laban dyan? Pag natalo ka, sasabihin mo pang inaapi kita. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabi ko na gusto kong matutunan ang teknik na yon, dragon sa bukid. Magpatuloy kayo sa pagsasanay. Hindi na ako makakasama. Mahal. Pwede kitang turuan. Pero sa susunod, kung maglalakas loob kang magsabi na magdudulot ng hindi pagkakaunawaan kay Chingge, hindi ako magdadalawang isip na sirain ka. Pero, naiintindihan ko ang iyong dahilan. Bahala ka na. Ang pulbos na pumapatid sa lakas ay walang kulay at walang amoy kapag nalanghap. Kahit gaano kalakas, hindi makakapaglabas ng kahit kaunting lakas. Maraming salamat sa gabay, Maestro. Gabriel, ngayon, ipapanood ko sa iyo ng sarili mong mga mata ang pagbagsak ng Pamilya Lim. Chingge. Mahal. Halina kayo. Ginoo, nandito kayo pala? Nasaan ang Binibini? Tatanungin kita, nasan sina Chingge at Yuaner? Nandito pa si Binibini kanina. Pinapaypayan ng batang amo dahil masyadong mainit ang lugaw. Kaya sinugo niya ako para palamigin ito. Bakit sa maikling sandali lang nawala na siya? Hindi ito dapat dahil sinabi niyang nandito siya. Paano siya mawawala? Itong amoy. Kakaiba. Anong amoy? Bakit wala akong naamoy? Ito. Ito ang pitaka ni Chingge. Nako, tinahimis mo ng lola para kay Binibini. Hindi ito iniiwan ni Binibini. Paano ito nahulog dito? Nahulog sa lupa ang kanyang dala. Mukhang kinuha si Chingge ng iba. Tawagin mo si Kudeng, sabihin mo lang, may kailangan ako sa kanya. Opo. Ginoo? Si Binibini. Huwag kang mag-alala. Ayos lang siya. Burol ng dragon, pumunta kang mag-isa. Linkang. Linkang. Ang lakas ng loob mo. Maestro. Kudeng, magpadala ka agad ng tao para bantayan ang Pamilya Lim. Kung may mga manggugulo na magtatangkang samantalahin, patayin silang lahat. Pupunta ako sa burol ng dragon para iligtas ang iyong maestra at ang iyong nakababatang kapatid. Maestro, naglagay sila ng bitag. Dinukot nila ang iyong maestra. Isama ninyo ako. Hindi na. Ikaw na ang magbantay sa Pamilya Lim. Wala nang dapat mangyaring masama sa Pamilya Lim. Opo. Nasa panganib ang maestra. Halika agad at protektahan siya.
Lim Kang, Lim Chingge. Tingnan mo ang sarili mo. Ano ka na? Gabriel ang walang kwentang pulubi na iyan. Noong pinalayas niya ako sa bahay noong mga araw na iyon, inisip kaya niya na darating ang araw na ito? Lim Kang, ikaw na demonyong taksil sa pamilya. Taksil sa pamilya? Ang pamilya Lim ang nagtaksil sa akin. Sa mga nagdaang taon, pinaghirapan kong patakbuhin ang pamilya Lim. Sa bandang huli, wala akong nakuha. Ang nag-iisa kong anak na lalaki ay pinatay ninyo rin. Ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Para lang manalo ka, pinainom mo siya ng ipinagbabawal na gamot. Kung hindi, hindi siya. Tumahimik ka! Kayo ang pumatay sa kanya. Ano ang gagawin mo? Anong gagawin ko? Ipaparanas ko sa iyo ang sakit na mawalan ng anak. Huwag! Gabriel, dumating ka na sa wakas. Dumating ka na sa wakas. Ling Kang, oras na ng kamatayan mo. Huwag kang gumalaw. Kung lalapit ka pa ng isang hakbang, papatayin ko ang bastardong ito. Huwag mong galawin ang anak ko. Ikaw, babantaan mo ako. Ikaw? Paano mo nagawa iyon? Sinabi ko na, hindi mo ako kayang talunin. Gabriel, kahit gaano ka pa kabilis, ano naman, kumpleto na ang sining ng baston laban sa aso ko. Ngayon, kayong mag-anak na 3 ay mamamatay. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang palad na ito ay pambayad sa anak ko. Gabriel, ang palad na nagpapaamo ng dragon mo. 300 taon tayong hindi nagkita. Kumusta ka na? Ikaw pala, Magno Morales. Gabriel, ngayon, nandito ako para kunin ang buhay mo. Tatlong daang taon na ang nakalipas. Hindi ka kapantay. Pagkalipas ng 300 taon, hindi ka pa rin kapantay. Huwag kang magyabang. Nasa burol ng dragon ako. Pinag-aralan ko ng maraming taon ang sining ng baston laban sa aso upang kitilin ang buhay mong hamak. Gabriel, mamatay ka na. Magno! Ikaw na isang taksil at suwail sa angkan. Hindi ka karapat-dapat sa aking mga kamay. Napakaraming taon na ang lumipas. Mahilig ka pa rin sa daldal. Sa narinig ko, gusto ko nang bubunutin ko ang dila mo. Palad na nagpapaamo ng dragon. Ang pagsisisi ng dragon. Hindi ko inaasahan. Ang lakas na niya ngayon. Matagal nang alitan natin. Ngayon, ito na ang wakas mo. Kapatid, wala ka ng tsansa. Anong sabi mo? Ito ang pulbos ng pagkawasak ng diwa. Gabriel, anong nangyari sa'yo? Mahal. Ayos lang ako, medyo pagod lang ako. Kailangan ko magpahinga. Gabriel, huwag ka nang magpanggap. Nalason ka ng pulbos ng pagkawasak ng diwa. Kung walang lunas, hindi lang mawawala ang buong lakas mo at sa loob lamang ng ilang sandali, mamamatay ka ng mabubulok ang buong katawan mo. Nasa bingit ka na ng kamatayan, inaaliw mo pa ang babaeng ito, siya ang kahinaan mo, di ba? Magno Morales, anong gagawin mo? Gabriel, kung gusto mong mabuhay ang asawa at anak mo, iwaksi mo kaagad ang iyong buong lakas.
Wakasan mo ang kasuklam-suklam na pamana ng Kunlun. Kung hindi, ipapanood ko sa iyo na maging dugo ang mag-ina. Gabriel. Huwag. Huwag. Magno Morales. Nakikiusap ako, pakawalan mo si Gabriel. Kung pakakawalan mo siya, ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Chinge, huwag kang magmakaawa sa matandang asong yan. Hindi siya karapat-dapat. Nasa bingit ka na ng kamatayan, matigas pa rin ang dila mo. Papatayin ko muna ang asawa at anak mo. Pagkatapos, ipapadala kita para makapiling mo sila. Palad na nagpapaamo ng dragon na katagong dragon. Walang saysay ang paglaban mo. Lalakas loob kang saktan ako? Ipapanood ko sa iyo ang pinakamamahal mo na mamatay sa harap mo. Magno Morales, anong gagawin mo? Ang sinumang manakit sa aking maestro, puputol-putulin ko siya. Maestro, ito ang lunas sa pulbos ng pagkawasak ng Diwadali. Inumin ninyo ito. Magno Morales, tapos na ang iyong mga maling pamamaraan. Imposible. Ito ang pambihirang lason na nilinang ko sa loob ng 300 taon. Kayong mga hamak na alagad ng Kunlun, bakit ninyo ako kinukulong? Rydor, ngayon, para sa aking maestro, lilinisin ko ang ating hanay mga kapwa alagad. Bumuo ng formasyon. Hindi ko matanggap. 300 taon akong nagtiis. Ngunit, sa huli, natalo ako sa iyo. Chinge, pinagtiis kita. Gabriel, nailigtas mo na naman ako? Huy, asawa. Asawa, pagbalik natin sa kwarto ngayong gabi, pwede bang magkatabi tayong matulog? Dahil sa iyong pagliligtas sa akin, Sige,